Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Adam. Taong 1979. Probinsya ng Leyte. Karaniwan na sa mga tao na makaramdam o makakita ng kakaibang nilalang, lalo na sa mga taong malalim ang paniniwala. Isa na doon si Adam na mula pa pagkabata. Nakamulatan na niya ito sa kanyang lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Operio. Karaniwang tao lang na paminsan-minsang nanggagamot at nanghihilot sa mga iilang residenteng lumalapit sa matanda. Ngunit hindi tanyag dahil madalas itong wala sa tahanan. Para itong taong gubat na namumuhay mag-isa sa bukid. Tahimik at aakalain mong napaka-imposibleng malakas pa sa edad na 80. Kung manamit pa ay tila ermitanyo dahil sa kakaibang kasuotan na makikita lamang natin noon sa panahon ni Jesus. Mahaba ang buhok, pati na rin ang balbas at bigote. May tungkod pa na pinatigas na ugat ng lanyete na may hawakang tanso. Bagaman may pagkawirdo ang matanda, malapit naman si Adam dito. Ito ay apo ni Lolo Operio sa babaeng anak na si Juliana. Ngunit bata pa lamang si Adam nang mamatay ito. Dahil sa matinding karamdamang tinawag na keto. Napunta si Adam sa pangangalaga ng tiyahin, na kapatid ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Ben. Nag-asawa muli ito at nagpasyang manirahan na lamang sa Maynila. Nang mga panahong yun, 11 taong gulang pa lamang si Adam. Kapag walang klase ay binibisita niya si Lolo Operio. Inaantabayanan naman ito ng matanda at hindi na umaalis ng tahanan. Ito lamang ang pagkakataong magkakasama sila sa isang beses sa isang linggo. Sa wakas, dumating din ang pinakamamahal ko nga po. Halika nga at nang mahalikan ko ang bonbonan mo. Pabirong bungad ng matanda nang muling bumisita si Adam. Ayon sa kanya, likas na kay Lolo Operio tuwing naroon siya sa tahanan. Palaging abala ito at kung ano-ano ang inihahanda. Naalala niya noon, madalas siyang nilulutuan ng tinolang manok at sa hapon na may pritong saging bilang merienda. Makulit si Lolo Operio. Palabiro at palagi siyang ginugulat. Bigla na lamang itong nawawala sa paligid. Hahanapin siya ng bata at ilang sandali lang. Bigla na lamang lalabas kung saan at gugulatin ang apo sa takot. Ngunit ang hindi pinakamalilimutan ni Adam, noong dinala ni Lolo Operio sa pangangahoy sa gubat. Kaunting description lamang sa bahay ng matanda. Ang tahanan nito ay masasabing nauso pa noong panahon ng Espanyol. Gawa sa mga matitibay na uri ng kahoy ang kasangkapan. Nakaangat ang sahig sa lupa at may berandang nakaharap naman sa silangan. Isang silid lamang na halos lahat ay naroon na. Abuhan, katre, hapagkainan, at may bintana sa magkakaibang bahagi ng dingding. Balik tayo sa kwento. Kasalukuyang naglalakad sila sa lilim ng matatayog na puno ng nara at tugas. Tahimik lamang si Lolo Operio. Nakayuko ito habang naglalakad at hindi man lamang siya nililingon. Dama noon ni Adam ang takot. Dahil habang tumatagal, mas sumusukal ng sumusukal ang landas na tinatahak nila. Hindi siya takot sa mga ligaw o mabangis na hayop.
kundi doon sa mga sinasabi ni Lolo Operio na mga nakakatakot na nilalang, mga engkanto, duwende, mukon o hayop na iba pa, kumpara sa karaniwan at marami pang iba. Lalo na doon sa nabanggit ng matanda na may aswang na itong minsang nakabuno. Isang uri ng aswang na kung tawagin ay aluban. Ito ay uri ng aswang na hindi namumuhay sa kabayasnan. Para itong engkanto. Ngunit ang kinabubuhay nito ay kumain ng mga karne. Mapahayop man at kung makatsyempo ng tao, hindi nito pinapalampas. Madalas itong nakatira sa itaas ng mga puno. Sa paglalarawan ni Lolo Operio, taong gubat na kanibalang aluban. Bagamat tao lamang din ang itsura, ngunit may mga ngipin itong tila lagare sa talim. Mabibilis ang mga ito. Mailap, matalino at hindi basta-bastang aswang. Ay, sa wakas, nakarating din. Napagod ka ba po? Ayan, may tinayo akong kubo dyan ha. Puntahan mo at doon mo na lang ako antayin. Wika ni Lolo Operio. Huminto sila sa mas mataas na bahagi ng gubat. Saan po ba yun, Lolo? Wala naman po eh. Sumama na lang po kaya ako sa inyo. Tugon ni Adam. Naku, nakikita ko na nga ang bubong mula dito. Ayun, sige. Umakyat ka lang dyan at makikita mo. Teka, huwag mo sabihin natatakot ka. Huwag kang mag-alala. Hindi oras ngayon sa pagpapakita ng mga nilalang. Maaga pa naman eh. Muling wika ng matanda. Napakamot na lamang ng batok ang bata. Naglakad si Adam paakyat at ilang sandali lang na makatungtong sa isang malaking bato. Dito niya nasilayan ng kamalig. Maganda ang pagkakagawa. Akala noon ni Adam ay nasa espasyo ito nakatayo. Ngunit nasa katawan pala ng puno ng madre kakao. Natuwa si Adam sapagkat alam niya sa sarili na sa oras na kapag naroon na siya sa itaas, matatanaw niya ang kabuuan ng lugar. Habang inaaliw ang sarili, nabagot noon si Adam. Napakatagal bago makarating ang lolo. Mangangahoy lang ang paalam ng matanda. Ngunit mahigit isang oras na ay hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Biglang kinabahan si Adam. Kung kanina normal lamang ang naririnig, ngayon ay binabalot na ang katawan niya ng kilabot. Nakarinig siya ng huni ng kwago, halakhak ng unggoy at mga kaluskos. Kagad itong tinignan ni Adam. Nilibot niya ang paningin sa paligid hanggang sa may nakita na tila may sumisilip doon sa unahan. Nasa likod lamang ito ng mga damo ngunit ulo lang ang nakikita. Hindi niya matukoy kung si Lolo Operio ba yun, sapagkat wala itong buhok, ngunit mamasa-masa ang ulo. Tinitigan niya ng maigi. Hanggang sa gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Adam. Nang unti-unti itong umangat, nakita niya na sobrang puti ng mga mata nito. Walang pintik o yung bilog na itim sa mata at blankong puti lamang. Ang buong muka ay tao pa rin, pati na ang balat. Normal na normal maliban na lamang sa nakakakilabot na mga mata. Paulit-ulit itong dumadapa na tila nagmamasid sa kanya. Gusto na noong sumigaw ni Adam. Kaso naalala niya ang bili ni Lolo Operio na huwag mag-iingay sa gubat dahil baka makabati ng ibang nilalang. Nanatiling tahimik si Adam. Ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa nilalang. Hanggang sa napansin niya sa iba pang direksyon
May isa pang nilalang na nasa gilid ng puno. Sobrang takot na ang nararamdaman ni Adam na mga oras na yon. Tila ilang sandali lang ay kakainin na siya ng mga ito. O hindi naman kaya gagawan siya ng masama. Hindi na nakatiis si Adam. Kaya sumigaw na ito ng sobrang lakas. Sigaw ng magkahalong iyak na umieko sa buong lugar. Napapikit na lamang ang mga mata ng bata. Napadabog sa sahig ng kamalig at pinapadyak ang dalawang paa. Hanggang sa ilang sandali pa. Muli niyang tinanaw ang mga nilalang ngunit wala na ito roon. Nakita na lamang niya si Lolo Operio. Nagkukumahog pababa sa napakasukal na lugar. Karga-karga ang bulig ng kahoy at kitang-kita sa mukha ang matinding pag-aalala. Apo! Apo! Ano? Ano bang nangyari sa'yo? Teka ha, diyan ka lang. Sigaw ng lolo habang papalapit doon sa kamalig. Kaagad namang ikwinento ng bata ang nangyari. Nakakita siya ng dalawang nilalang na nakakatakot. Tinuro pa ng bata kung saan banda niya ito nakita. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Operio. Nagbitaw ng mabigat na salita. Sigaw ng pagbugaw at sinabing wag babalik ang mga ito. Dahil sa oras na magpakita sa kanya, hindi magdadalawang isip ang matanda na patayin ng mga ito. Iyak pa din ang iyak noon si Adam. Akap ng bata ang sariling tuhod habang nangangatog. Ilang sandali pa, pinababa na siya ng matanda dahil uuwi na sila. Sinabi din ni Lolo Operio na maaga pa, kaya bakit nagpakita na ang nilalang? Nagtataka ito sa motibo ng mga nilalang at hindi na alintana ang liwanag. Ano po ba talaga yun, Lolo? Nakakatakot talaga. Yung mga mata niya, purong puti lang. Wika ni Adam. Sa pagmumuni-muni ni Lolo Operio. Subalit biglang tumahimik ang matanda. Nagudyat kay Adam na mauna nang maglakad. Dali-daling kumabig si Adam. Kumaripas ng takbo pababa ng lugar. Nang makarating sa tahanan, inantay niya sa beranda ang lolo. Hanggang sa nakita niya ito at muling tinanong kung ano ba yung nilalang na yun. Pagkalapag sa buhat-buhat na kahoy, sinagot ni Lolo Operio ang tanong ng apo. Yun nga ang mga aluba na po. Pasensya na ha. Hindi ko alam na sa ganitong oras nagpapakita din sila. Ay, hindi bale. Hindi naman sila makakalapit doon sa kamalig May mga inilagay akong pantaboy doon. Mga sipit ng alimangong nabili ko noon sa Bato Leyte. Wika ni Lolo Operio. Natulala na lamang si Adam. Sapagkat yun pala ang aluban. Hindi nabanggit ng lolo ang itsura at ito ang unang beses na nakakita siya ng nilalang. Dito niya lubos na pagtanto na totoo nga ang mga aluban. Huwag mo nang isipin yun na po ha. Baka matakot ka na at hindi na sumama sa akin. Walang makakalapit sa iyong nilalang hanggat nasa tabi mo ko. Sa ngayon naging malinaw na sa isip mo ang lahat no? Hindi lang tayo ang namumuhay sa mundong ibabaw. Marahil hindi nga lang sila nakikita o nagpapakita sa iba. Pero talagang umiira lang mga nilalang. Ipagluluto na lang kita ng tinolang manok ha. Kunin mo ang isa doon sa kulungan. Pagsasalaysay na matanda. Hindi na nagsalita pa si Adam. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ang mga nangyari. Kinabukasan, araw ng linggo.
Nasa bahay lamang si Adam habang ang lolo naman may ginagawa sa labas. Nagtatayo ito sa gilid ng beranda ng kulungan ng manok. Sa hindi malamang dahilan, bumigat ang buong katawan ni Adam. Sumakit ang batok at biglang nilamig. Hindi naman siya nagreklamo at baka mawawala din ito maya-maya lang. Ngunit pagsapit ng tanghali, mas lalong lumala ang nararamdaman ng bata. Humiga ito sa katre hanggang sa pag-akyat ni Lolo Operio. Dito na siya kinamusta. Pero hindi pa rin nagsasalita si Adam. Pagkahawak sa kanya ng matanda, nanlaki ang mga mata nito dahil sobrang init ng bata. Mabilis na naghanda ng mga halamang gamot si Lolo Operio. Nilaga ang iba habang ang ilan naman nilagay sa kilikili, singit at sa pagitan ng mga daliri ni Adam. Marahil ang iba sa mga manggagamot, ginagamit pa ang pamamaraang ito. Kadalasang nilalagay ay dahon ng atis, mayana, labana o kaya na may labuyo. Ipinainom naman kay Adam ang sabaw ng nilagang mangagaw. Isang uri ng damong mabisa sa pagpapakalma ng lagnat. Ito din ay ginagamit sa mga dinapuan ng dengue. At nang matapos, may kung anong ginagawa si Lolo Operio. Kumuha ito ng dahon ng gabi. Dinura doon ng mga ngyunaya na kung tawagin ay nganga. Karaniwan sa Bisaya na tinatawag ding tilad. Kultura na nagmula pa sa mga mangyan at kilalang kilala na alternatibo sa tabako. Matapos maduraan ng tilad ang dahon ng gabi, binalot ito, nilagay sa bunot at sinindihan. Pinausok ito kay Adam at nagyamyam ang matanda o nagsambit na mga orasyon. Ngunit ang mga narinig niya sa lolo, Bisaya kung susumahin at tila may tinatawag na kung ano. Ilang sandali lang, nagwika ang matanda ng, Ay nako, sabi ko na nga ba nabati ka po. Nagsisigaw ka kasi doon sa gubat Pero ang pinagtataka ko hindi naman engkanto ang nakabati sa'yo. Iba ang lumalabas sa pangitain ko. Hindi kaya yung mga nakita mo ang nakabati sa'yo? Ay sus, malalaman ko din yan. Habang nagsasalita si Lolo Operio, may nakasilip na nilalang sa bintana at sobrang sama ng tingin. Nagsalita muli ang lolo. Sinabing papano na lamang ang klase niya kinabukasan. Nakita ni Adam ang pagkabalisa ng matanda. Tila hindi na nito malaman ang gagawin. Pagsapit ng hapon, ganun pa rin ang pakiramdam ni Adam. Gusto ko sanang hanapin kung sino man na may gawa nito sa'yo, apo. Pero ang problema may iwan ka naman. Namarkahan ka ng alubana. Sigurado na ako ngayon. Ay, hindi pa pala tapos sa mga alubanang naging alitan namin. Wika ni Lolo Operio. Nagtaka naman noon si Adam. Mabilis na pumasok sa isipan kung bakit nasabi yon ni Lolo Operio. Nakabuno lang naman ito ang aluban. Ngunit may mas malalim pang hidwaan sa mga ito. Kaya naman natanong ni Adam kung ano ba talaga ang nangyari noon. Dito na sinalaysay ng matanda ang lahat at hindi yon inaasahan ni Adam. Isa sa mga alubanang naging kaibigan ni Lolo Operio. Pero hindi nagpakampante ang matanda sapagkat alam niyang sobrang talino ng mga aluban. Baka nagpapakatao lamang ito dahil may balak sa kanya. Hanggang sa tumagal, napagtanto niyang tama nga ang hinala. Habang mas tumatagal,
Palapit ng palapit ang aluban sa tahanan. Para bang hindi na alintana ang banta na baka may makakitang iba. Hanggang sa may napansing kakaiba si Lolo Operio. May mga bakas ng aluban sa paligid ng tahanan. Bakas na pinapahiwatig na sakop na ito ng teritoryo ng mga aswang. Kabisado ni Lolo Operio ang mga bakas kung para saan. Kinutuban na si Lolo Operio ng masama. Sapagkat ang pagsakop at pagpapalawak ng lugar, isang pahiwatig ng pagbabanta sa kanya. Sa oras na malukob ng bakas ang tahanan, malayang makakalapit sa matanda ang iba pang aluban. Alam ni Lolo Operyong delikado ito para sa kanya. Hindi lamang nag-iisa ang aluban. Marami pang iba at lahat ng mga ito ay hayok sa laman. Kaya naman kinumpronta ni Lolo Operio ang kaibigang aluban. At sinabihan niya itong wag nang ipagpatuloy ang sinasagawang pagpapalawak ng teritoryo. Nang sabihin niyo na matanda, biglang nagulat ang kaibigang aluban. Kapansin-pansin ang kakaibang kilos na tila may tinatago. Hanggang sa bigla na lang nagalit ang aswang at sinunggaban si Lolo Operio. Sinabi ko na nga ba iba ang pakay mo sa akin. Wika noon ni Lolo Operio. Nakipagpalitan pa ng buno ang matanda. Gamit ang tungkod na may tanso. Naitarak niya ang dulo nito sa dibdib ng aswang na mabilis namang binawian ng buhay. Matapos mapatay ang aswang, tinanggal ni Lolo Operio ang mga bakas. Gamit ang dura mula sa tilad. Sinabuyan din ng abo at nilagyan pa ang ibang bahagi ng durog na alimango. Kaya naman mula noon, mainit na ang hidwaan ni Lolo Operio sa mga aluban. Dahil hindi makakalapit sa kanya ang mga ito. Maaaring ang naging punterya nila sa paghihiganti ay ang apo. Nang mawala sa tabi ni Adam ang lolo, ito ang pagkakataong kinuha ng mga nilalang. Mabuti na lamang na mga sandaling yun. Bumisita ang kaibigan ni Lolo Operio na isa ding manggagamot. Manghihingi ito ng mga dahon ng buyo upang magamit sa panggagamot. Dito na sinabi ni Lolo Operio ang nangyari sa apo. Nakiusap ang matandang bantayan si Adam habang wala siya sa tahanan. Sinabi naman ng lolo sa kaibigan kung ano ang magiging hakbang. Sa katunayan, gusto pa sana noong tumulong ng kaibigang manggagamot. Nang malaman na tutugisin pala ni Lolo Operio ang mga aluban. Salamat na lang pero sa tingin ko, ang maiging tulong mo ay walang iba. Kundi bantayan lang ang apo ko dito. Wika ni Lolo Operio. Kagad na itong umalis ng tahanan dala ang tungkod at ilang gamit na hindi matukoy ni Ada. Tawagin na lang natin sa pangalang Bebong ang manggagamot na nagbabantay sa kanya. Nakita niyang may kung ano itong inuusal at binabato sa bintana. Hindi na niya tinanong pa kung ano ang ginagawa nito. Basta sa pagkakaalam niya, isa itong uri ng tegalpong madalas niyang makita kay Lolo Operio. Ang sabi lang noon ni Tandang Bebo, delikado ang sinusuong ni Lolo Operio sapagkat ang mga aluban ay hindi basta-basta. Mas mabangis pa ito sa gabunan at mga kilalang aswang. Dagdag pa ni Tandang Bebong, ipapadala na lamang niya ang gabay sa lolo ni Adam upang kahit papano maprotektahan niya ito. Dumipa si Tandang Bebong sa gilid ng dingding habang hawak ang kandilang may sinde. Kitang-kita ni Adam ang anino ng matanda. Iba ang galaw nito sa mismong kinatatayuan ni Tandang Bebong. Nanlaki ang mga mata ni Adam
dahil yung anino ay biglang humiwalay at naglaho. Tumango si Tandang Bebong at sinabing, kailangan itong gawin para protektahan ang kaibigan. Hindi naman na nagsalita pa si Adam. Natatakot siya sa maaaring kahantungan sa gagawing hakbang ng lolo. Ilang oras silang nag-antay sa tahanan. Pabalik-balik ang nararamdamang sakit ng katawan ni Adam. Nawawala. Ngunit babalik muli ilang sandali lang. Si Tandang Bebong naman, nasa beranda at nagtatabako. Hanggang sa inabot na ng gabi, hindi pa rin bumabalik si Lolo Operio. Nakatulog na lamang si Adam at nagising na madaling araw. Alauna na mga oras na yon, narinig niyang nag-uusap ang dalawang matanda. Pagbangon niya para sipatin ang lolo, nawala ang pag-aalala niya. Nagtataka ito dahil sobrang gaan na ng pakiramdam. Tuluyan na siyang nakabangon at pagkatapos makainom ng tubig, pinuntahan niya sa beranda ang lolo. Nang makita siya ni Lolo Operio, hinawakan siya nito sa ulo at sinabing maayos na ang kalagayan ni Adam. Dito na kwinento ng matanda ang mga naganap. Ayon kay Lolo Operio, matagal siyang nag-antay doon sa kamalig. Hinamon niya ang aluban at dahil ayaw lumabas na mga ito, napilitan si Lolo Operio na gamitin ang pito. Pito na gamit ng suso sa gubat. Sa sobrang sakit sa tenga ng mga aluban, sa oras na marinig nila ito ay mapipilitan silang lumabas. Ayun nga ang nangyari. May 3 lumitaw na aswang. Kinausap ni Lolo Operiong tanggalin ang bati sa apo. Ngunit mas lalo lamang nagalit ang mga ito. Nagpapadyak ang mga paa sa lupa. Makikitang susunggab. Ngunit hindi naman magawang makalapit dahil sa sipit ng alimango na nilagay ng matanda sa bawat kanto ng lugar. Nilapitan ito ni Lolo Operio habang patuloy sa pagpito. Nagwawala na ang 3 aluban. Hindi naman ito magawang makalis dahil sa pagpapatuloy ng matanda sa ginagawa. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Operio. Dito na niya inatake isa-isa ang mga aluban. Itinarak niya ang tungkod sa binte. Dahilan para magsisigaw ang mga aluban sa sakit. Nagmamakaawa pa ang mga ito at sinabing, lulubayan na nila ang apo ng matanda. Pero hindi kumbinsido si Lolo Operio. Kaya naman sinabihan niya ang mga ito. Kapag walang nangyari at ganun pa rin ang apo, babalikan ni Lolo Operio ang lugar at muling gagambalain ang mga aluban. Matapos yon, itinigil na ni Lolo Operio ang pagpito. Mabilis na umalis ng lugar ang mga aluban at ganun na rin ang matanda. Samantala, sinabi naman ni Tandang Bebong na imposible namang ganun lang kadaling nasupil ang mga aluban. Samantalang noong makabagat niya ang isa sa mga ito noon, sobra siyang nahirapan dahil hindi man lang ito tinatabla ng tegalpo. Pero tumawa lang si Lolo Operio at sinabing, iba ang orasyon sa mga organiko. Matapos ng pag-uusap, umalis na ang kaibigan ni Lolo Operio habang si Adam naman, manghang-mangha sa ginawa ng lolo. Dito niya lubos na pagtanto ang tatahakin niyang buhay. Bagaman nasa kabiasnan, pag-aaralan niya pa rin ang mga organikong pamamaraan. Hanggang sa nagpatuloy ang pagbisita ni Adam kay Lolo Operio. Habang tumatagal, mas nagiging matibay na sa kanya ang mga tinuturo ng matanda. Naalaman at naintindihan niya ang mga katangian ng iba pang nilalang, pati na ang aswang.
na kung tawagin na Aluban. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Raprap. Taong 1982. Mabinay, Negros. Si Raprap ay abala tuwing dadating ang panahon ng Setyembre. Nangangalap ito ng mga gagamba. Sa edad na 15, lahat na ng mga libangan noon ng mga kabataan ay naranasan ng binata. Ngunit gagamba talaga ang kinawiwilihan. Sa mga batang pinanganak ng dekada 80, alam nila na tuwing Setyembre ay tanyag ang kapistahan ng bais. Setyembre 10, ang pinakaiintay ng mga kabataan. Dumadayo pa ang mga ito sa ibang lugar upang paglabanin ang mga nahuli. Ayon sa binata, labis itong nakapagbibigay saya sa kanya. Malakas pumusta si Raprap, kaya naman pinipili niya talaga ang mga kalidad na insekto. Inilalaban niya yung malalaki at sobrang tapang. Itinuring na niyang manok ang mga alaga. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil lamang sa kinaaaliwan, yun pala ang magiging dahilan ng matinding pagbabago sa pananaw ng binata, pati na rin sa buong pagkatao. Paalala lang sa ating mga tagapakinig, ang kwento ay may mga eksenang hindi kaaya-aya at nakakakilabot. Matalinong pakikinig sa lahat. Naaalala pa noon ni Raprap, kung hindi siya nagkakamali, huling linggo yun ng Agosto, nagkayayaan ng mga kaibigan niya na manguha ng gagamba. Kapuputok pa lamang ng araw at mamasa-masa pa ang mga damo dahil sa hamog. Hindi sanay si Raprap na may kasama. Ayon sa kanya, maingay ang mga ito at isa pa, maaaring mag-unahan pa sila sa paghanap ng gagamba. Kaya mas pinili ng binatang mapag-isa na lamang. Inuna niyang puntahan ang sariling sakahan at taniman ng mais. Madalang na ang mga gagamba ng mga oras na yon at tila may naghanap na doon kagabi. Nagkalat pa ang mga bakas ng sirang sapot. Kaya napagpasyahan ng binatang pumunta na lamang sa pulang lupa. Medyo may kalayuan ito sa kanila at bihira lamang ang nagpupunta sa lugar. Dahil ayon sa mga haka-haka, pinapamahayan ito ng kakaibang nilalang. Kaya alam ni Raprap na maraming gagamba doon at wala na siyang pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Pasado 10:00 ng umaga, tirik na ang araw ng mga sandaling yon. Kaya hapong-hapo si Raprap at basa na ng pawis. May baon naman itong tubig at kanin na binalot sa dahon ng saging. Kaya kampante siya kahit matagalan man sa lugar. Habang papalapit sa pulang lupa, may ilan namang nakalap na gagamba si Raprap. Halos mapuno na niya ang sisidlan. Kaya kumuha ito ng tangkay ng saging at ginawa itong lalagyan. Nasa pagitan siya ng dalawang matarik na bundok. Binabaybay ang maliit na sapa. Hanggang sa may nakita siya na isang kubo hindi kalayuan sa kinatatayuan. Pansin niyang malinis ang paligid. Kaya inisip kagad ng binata na may taong nakatira sa lugar. Ngunit gawa ng nakaramdam na ng pagod at gutom si Raprap. Napagpasyahan niyang makisilong muna sa kubo. May nakita ito na isang tao na halos sing edad niya. Nakasilip doon sa bintana. Kinawayan pa ito ng binata. Magandang tanghali, boy. Napadaan lang ako kaya huwag kang mahiya. Wika ni Raprap. Ngunit hindi tumugon ang batang lalaki. Sa halip, pinagsarahan pa siya ng bintana. Ano ba naman yan? Ang suplado nun ah. Teka,
Siya lang kaya ang nakatira dito? Wika ni Raprap sa sarili. Hindi. Meron siyang kasama. Mahihain talaga ang apo ko. Hindi yan sanay at minsan lang din nakakakita ng mga napapadaan dito. Taga saan ka ba, iho? Bungad ng matandang babae. Hindi naramdaman ng binata ang presensya ng matanda kahit nasa tabi na niya ito. Nakaupo sa gilid ng puno at naglilikit pa ng tabako. Ay Diyos ko po, nakakagulat naman po kayo. Ako nga po pala si Raprap. Taga baba, doon sa direksyong yun. Tugon ni Raprap. Hindi na nagsalita ang matanda. Tumango lamang ito at tumingin sa malayo. Habang si Raprap naman, tila nawala na ang interes na kumain. Naiilang siya dahil tila ignorante at halatang naiilang sa kanya ang mga nakatira sa kubo. Kaya pinili na lamang niya na doon sa unahan kumain. May malaking batong nakaumbok. Kaya nagpa siya si Raprap na doon muna tumambay. Ngunit sa kasamaang palad, sumama noon ang panahon. Kumulimlim ang kalangitan at nagsimulang pumatak ang malakas na ulan. Mabilis na tumakbo si Raprap papasok ng kubo. Sumilong siya sa gilid ng tahanan. Ngunit narinig niya ang boses ng matanda mula sa loob at sinabing, pumasok na lamang ng bahay si Raprap. Sumilip ang binata sa bintana ngunit may kadiliman ang loob ng tahanan. Kaya wala siyang nakikita doon. Magpaganon pa man, kumabig papunta sa harapan si Raprap. Dahil bukas naman ang pinto ay pumasok siya sa loob. Pero bumungad sa kanya ang mapanghing amoy. Tila nang gagaling sa ihi sa banyo na hindi nalinis ng matagal na panahon. Kaunting description lamang sa tahanan ng matanda. Isang palapag lamang. Ngunit nakaangat ng 2 talampakan ang sahig sa lupa. Kwadrado ito at walang silid at puro sala lamang. Balik tayo sa kwento. Nasa magkabilang kanto naman ng maglola. Tahimik lamang yung bata. At yung mga mata ay pilit inilalayo sa binata. Habang yung lola naman, nakangiti at may inaabot na tela sa kanya. Iho, tawagin mo na lang akong Aling Susa. At ito namang apo ko ay si Carlos. Ito, pahiran mo ang katawan mo nang hindi ka lamigan. Basa ka na ng ulan. Dapat pumasok ka na kaagad sa bahay. Wika ni Aling Susa. Dali-dali namang kinuha ni Raprap ang tela. Bagaman may kakaibang amoy, binaliwala na lamang yun ng binata. Akala noon ni Raprap ay kagad ding huhupa ang ulan. Ngunit nagpatuloy ito sa buong maghapon. Nang tanawin niya pa ang daan pauwi, halos hindi na niya ito makita. Dahil bukod sa malakas na ulan, makapal na din ang bumabalot na hamog. Hindi naman sila nag-uusap sa loob ng tahanan. Kapwa sila nag-aantay sa pagtila ng malakas na ulan hanggang sa uuwi na lang po ko kahit maulan pa, Aling Susa. Sige po, maraming salamat wika ni Raprap. Ngunit, Nako iho, mukhang delikado pang umuwi sa ganyang sitwasyon. Baha ngayon sa daanan. Tayo mo na lang at kapag ginabi ka, maaari ka namang manatili muna dito. tugon ni Aling Susa. Nang marinig yun ng binata, kaagad niyang napagtanto na totoo ang sinasabi ng matanda. Bumabaha at wala naman ibang daanan maliban sa tabi ng sapa. Kaya tumango na lamang si Raprap bilang pagtugon. Hanggang sa inantok ang binata, yung mga sisidla ng gagamba. Niligay niya sa dibisyong kawayan. Marahang humigas sa papag. Wala namang reaksyon noon ng matanda.
Habang nakahiga, napansin niyang buwaba ng tahanan si Aling Susa. Ilang sandali pa ay tuluyan ng bumigay ang diwa ng binata. Nakaidlip ito at nagising na lamang nang may nalaglag na bagay sa mismong mukha niya. Kagad itong sinuri ni Raprap. Nakita nitong hawak ni Carlos ang mga sisidlan niya ng gagamba. Napangiti naman ang binata dahil nakita niyang naaaliw si Carlos sa ginagawa. Pinapalabas pa nito ang isa sa gagamba at pinapagapang sa kamay. Ngunit ilang segundo lamang, dinampot ito ni Carlos at sinubo sa bibig. Gulat na gulat si Raprap. Akala niya ay biro lang at iluluwa lang ni Carlos. Ngunit minuyapan ng bata ang gagamba. Mabilis na bumangon ang binata at tinitigan si Carlos. Iniisip niya na mga sandaling yun na baka baliw ang bata. Pinuna pa niya ito na huwag kainin. Pero hindi siya pinapansin ni Carlos. Hanggang sa binuksan na ng bata ang lahat ng sisidlan, itinaktak isa-isa sa bibig. Kitang-kita ni Raprap ang paglaglaga ng mga gagamba sa bibig ni Carlos. Ninunguya pa ito. May gumapang pa sa leeg ng bata. Ngunit napisayo ng kunin ni Carlos at sinubo din sa bibig. Hindi nakagalaw si Raprap sa gulat at pandidiri. Kitang-kita ng binata ang tilamsik na mga pumutok na gagamba sa labi ni Carlos. Hanggang sa nakita siya ng bata. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Raprap. Ano bang nangyayari sa'yo? Aling Susa! Aling Susa, si Carlos po! Ano bang nangyayari sa kanya? Wika ni Raprap sa matandang si Susa. Sumili pa ito sa bintana ngunit wala naman sa labas ang lola ni Carlos. Gumapang pa sa sahig ang bata. Palapit sa kanya at tumutulo ang laway. Kapansin-pansin na tila may gagawin itong masama. Kaya naman mabilis na lumundag papunta sa pinto si Raprap. Inihanda ang sarili sa paglabas ng tahanan. Hanggang sa nakita niyang dumiretso si Carlos doon sa sulok. May kinuha na isang bayong. Nagtaka naman ng binata. Naisip na hindi siya ang pakay nito, kung hindi ang bayong. Ngunit laking gulat niya nang may dinukot si Carlos. Isang supot na tila laman ng hayop. Marahan itong binuksan ng bata. Nang tuluyang bumukas, bumungad kay Raprap ang nakakasulasok na amoy. Napakabaho, na tila amoy ng nabubulok na laman. Pinagmamasdan ni Raprap kung ano yon. Hanggang sa nagtayuan ang balahibo ng makita. Karne ito ng patay na pusa. Lumobo na ang tiyan na tila kinabag at yung balahibo. Lagas na at may naglalaglagang uod. Kadiri naman! Aling Susa! Aling Susa! Muling pagtawag ng binata sa matanda. Subalit hindi ito tumutugon. Marahil dahil yon sa ingay na nagmumula sa malakas na ulan. Hanggang sa yung hawak ni Carlos na patay na pusa. Inamoy-amoy nito at biglang kinagat ang tiyan. Hindi na kinaya ni Raprap ang mga nakikita. Kaya napapikit na lamang siya ng mga mata. Abot batok ang pangdidiring nararamdaman ng binata ng mga sandaling yun. Ilang sandali pa. Nakarinig siya ng tila pumutok na supot. Pagdilat ng mga mata ni Raprap, galing pala ang ingay sa pumutok na tiyan ng pusa. Maniwala man kayo sa hindi, yung likidong tumatagas doon sa tiyan, sinasalo ni Carlos gamit ang bibig. Sarap na sarap ito sa dugo. Kinakalikot pa ang tiyan hanggang sa lumitaw ang mga bituka. Hindi na kinaya ng binata ang mga pangyayari. Ayon sa kanya, bahala nang mabasa siya ng ulan. Huwag lamang masilayan ang ginagawa ni Carlos.
Hindi na niya sinuri pa ang kasunod. Kagad na siyang bumaba at sakto namang paparating na si Aling Susa. Habang payong ang malaking dahon ng saging at may bitbit na mga kamote. Oh, bakit ka lumabas? Bumalik ka sa taas. Napakataas na ng baha at sobrang lakas ng tubig. Pumunta ako doon sa baba. Hindi ka talaga makakauwi ngayon. Wika ni Aling Susa. Si Carlos po eh. Kinain ba naman yung mga gagamba ko? Tsaka tignan niyo po, kinakain din niya po yung pusa po ata yan. Tugon ni Raprap. Nang marinig iyon ng matanda, tila nagulat din ito at halata ang pag-aalala. Ibinaba ni Aling Susa ang bitbit na mga kamote. Tinitigan si Raprap at sinabing papasok ito ng tahanan. Pinasunod siya nito doon sa bandang silong ng mahogani. Bakit? Bakit po Aling Susa? Tanong ng binata nang makarating sila sa lugar. Paumanhin, iho. Ako na ang humihingi ng pasensya. Ganito kasi. Yan ang nangyayari kapag sinusumpong siya ng sakit niya. Tugon ni Aling Susa. Sakit? Sa alin po? Sa pag-iisip? Muling tanong ni Raprap. Parang ganun nga, iho. Huwag mo naman na sanang ipagsabi to kahit nakauwi ka na, ha? Sige po. Pero bakit may patay na pusa po? Sinadya niyo po ba yun? O namatay talaga yung pusa at itatapon na lang sana? Iho. Mahirap talagang ipaliwanag sa'yo ang sitwasyon. Bukod sa hindi ka maniniwala, dayo ka lang din dito. Kaya hindi na yun importante. Pag-uusap ng dalawa. Ngunit iginiit ni Raprap na gusto niyang malaman ng lahat. Ipinangako niya sa matanda na hinding-hindi niya ipagsasabi. Kahit maliit na detalyeng malalaman. Kaya naman napilitan na lamang si Aling Susa na sabihin ang katotohanan. Dito nabalot ng hilakbot si Raprap. Paano ba naman? Hindi ko talaga siya apo. Ang totoo, anak siya ng amo ko. Pero isinugod siya sa akin nang magkaroon ng sakit. Nayanggaw si Carlos o ang tinatawag nating aswang. Nahawaan ng sakit ng magbakasyon sa Iloilo. Isa kong manggagamot. Walang may alam dito sa lugar. Pero sa Bacolod kilala ko. Dito ko nga lang napiling manatili muna para makaiwas sa gulo na maaaring gawin ni Carlos habang sinasagawa ko ang gamutan. Pagpapaliwanag ng matanda. Dagdag nito, hindi niya inaasahang susumpungin si Carlos. Hindi na ito dinadalaw ng pagiging yanggaw mula noong isang buwan. Ngunit paliwanag niya, baka napukaw ang pagkaaswang dahil kay Raprap. At yung hayop na nabubulok naman, isa itong maral o pusang gubat. Yun ay inihanda noon ni Aling Susa kung sakaling gutumin si Carlos. Ngunit dahil sa hindi na nga dinadalaw ng pagiging yanggaw, nabulok na lamang ito. Nangatog ang tuhod ng binata sa mga narinig. Hindi nakapagsalita at nagmistulang basang sisiw. Nais na niyang tumakbo ng mga oras na yon, pero hindi makagalaw ang katawan ng binata. Dagdag pa sa takot nito ang patuloy na pagsasalaysay ni Aling Susa. Ayon dito, dapat magamot muna si Carlos bago makauwi si Raprap. Dahil kung uuwi na ito ngayon, natatandaan na ni Carlos ang amoy ng binata. Lalo't ito ang pumukaw muli ng pagiging yanggaw ni Carlos. Maaring hanapin ito si Raprap hanggang sa madamay na ang buong pamilya at mga kapitbahay sa lugar. Po, hindi po pwede.
Hahanapin ako ng mga magulang ko. Wika ni Raprap. Hindi naman kita maaaring paalisin. Kung aalis ka man, dito palang papatayin na lang kita. Sa madamay ang ibang tao sa ibaba. Nakikiusap ako, iho. Manatili ka muna. Gagamutin ko ngayon si Carlos sa iba namang paraan. Tugon ni Aling Susa. Wag naman po. Bakit hindi na lang siya ang patayin niyo? Di ba aswang naman siya? Hindi pwede. Nakapangako na ako sa mga magulang niya. Isa pang dahilan, ang mga anak ko at apo doon nagtatrabaho sa panig ng amo ko. Sa ayaw mo at gusto, kailangan mong manatili sa lugar. Aantayin mo ang hudyat ko kung kailan ka maaaring makauwi. Dagdag na matanda. Wala nang nagawa pa si Raprap. Pinili na lamang niyang manatili, alinsunod sa mga sinabi ng matanda. Pagsapit ng gabi, saka pa lamang humupa ang ulan. Nakita niyang natutulog si Carlos pero nakausli ang sobrang tutulis na mga ngipin. Hindi niya ito napansin kanina. Wika niya sa sarili ay tumubo na lang yung bigla at nangitim. Habang si Aling Susa naman, nasa baba, sa gilid lamang ng pinto, nilalaga ang mga kamuting nakuha. Huwag kang matakot sa akin, iho. May ginawa ako sa kanya kaya nakatulog. Maya-maya lang kakain ka na. At anumang makita mo sa gagawin ko kay Carlos, tatagan mo ang loob mo. Huwag na huwag mong tatangkaing tumakas. Dahil kahit makauwi ka pa, masusundan at masusundan ka pa din ni Carlos. Wika ni Aling Susa. Napatango na lamang ang binata at hindi na nagsalita pa. Hindi niya maaatim na kumain ng mga sandaling yun. Lalo't sariwa pa sa isip niya ang nakakadiring pangyayari kanina. Malalim na ang gabi. Habang tulog ang bata, itinali ni Aling Susa ang mga paa nito sa haligi. Nagbungkahi naman ang matanda na huwag papasok ng bahay si Raprap. Nang magising ang Yanggaw, sobrang kinilabutan si Raprap sa nakita. Tila nakawala na ito sa pagkakatali dahil sa sobrang lakas. Umaba na din ang buhok ni Carlos at medyo umitim ang balat. Maitim din ang buong mata kahit may liwanag pa ng gasera. Kinilabutan si Raprap dahil sa mga nasubaybayan mula pa kanina. Lumuhod si Aling Susa. Tatayo at bigla na lang itong sasayaw. Yun bang tila sinulog at may inaawit na hindi maintindihan. May nakabenda pang itim na tela sa noo at ipit-ipit doon ng iba't ibang klase ng dahon. Panay din ang dura at ilang sandali pa. Pinagpapalo ng matanda si Carlos ng patpat. Sigaw naman ng sigaw ang Yanggaw. Tila sobrang iniinda nito ang tama ng manipis na patpat. Hindi pa nakontento si Aling Susa. Kumuha ito ng walis tingting at yun naman ang ginamit sa paghampas kay Carlos. Hanggang sa naglaon ay bigla na lamang umiyak ang bata. Nagbalik na sa normalang itsura. Nagmamakaawa ito na wag na siyang saktan. Gulat naman ang binata. Maayos na ang pagsasalita ni Carlos na tila nakabalik na sa normal. Samantalang si Aling Susa naman, makikitang nagtataka din sa nangyayari. Nagpalinga-linga pa ito. Lumingon kay Raprap at ngumiti. Dala ka na positibong enerhiya, iho. Itinakda ang pagharap natin ngayong araw. Wika ni Aling Susa. O, ano naman pong ibig sabihin ninyo? Tanong ni Raprap. Ang punto ko,
Sa dinami-dami ng pagkakataon at ilang beses ko na siyang ginamot. Pero ngayon lang nagbalik sa ulirat si Carlos. Kung kailan naman nagkataong ding napagala ka dito. Ngayon pa lamang nakapagsalita si Carlos. Ibig sabihin lang, nilubayan na siya ng espiritu ng Yanggaw. Tugon ni Aling Susa. Hindi alam ni Raprap ang isasagot sa matanda. Bagaman narinig niya naman ito, pero hindi niya pa rin maintindihan ang punto. Magpaganon pa man, tumungo na lamang si Raprap. Habang si Carlos naman, himalang kumain ng kamote. Habang nanonood si Aling Susa ay kitang-kita ni Raprap ang pangilid ng luha sa mga mata ng matanda. Hanggang sa, Ligtas ka na, iho. Bukas na bukas makakauwi ka na. Wala ka ding dapat ipag-alala dahil magaling na si Carlos. Para kang anghel ah. Malakas ang kapit mo sa taas. At malakas din ang hatak ng positibo mong presensya. Magiging magaling kang manggagamot balang araw. wika ni Aling Susa. Kinabukasan nakauwi ng ligtas si Raprap. Sa katunayan, inihatid pa ito ni Aling Susa hanggang sa makatawid sa sapa. Sumirik kagad ng takbo ang binata pababa ng bundok. Ang totoo, hindi niya lubos maisip na mangyayari pala ang nakakagimbal na tagpong yun. Nang makauwi ng tahanan, nagulat ang mga magulang nang makita ang binata. Samut-saring sermon pa ang nakuha niya dahil sa hindi pag-uwi kagabi. Sinubukan pa niyang ipaliwanag ang nangyari. Ngunit hindi naman naniniwala ang mga magulang sa kanya. Hindi na lamang ito pinagpilitan pa ng binata. Matapos ang tagpong yun, hindi na niya muli pang nakita ang matanda, maging si Carlos. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ang naganap sa pagtanggal ni Aling Susa sa Yanggaw ng bata. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.